Oh, hi guys. Today is December 25. Ayan, may trabaho tayo. May trabaho. Gano'n naman dito eh. Sabi ko sa inyo, iba rito tsaka sa Pilipinas. Dito, kahit Pasko. Dito sa Canada, kahit Pasko, magtatrabaho ka. Wala eh. Kita nyo, sobrang lamig ng panahon dito. Hindi katulad sa atin, talagang pag Christmas, talaga yung pamilya sama-sama dito. Talagang magtatrabaho ka. Yung Pasko rito, it is just like an ordinary day. Lalo kapag ikaw nagkatrabaho dito sa hospitality industry, yan, pag ganyan Pasko, maraming mga nagbabakasyon, maraming pupunta sa hotel. Pero depende rin sa kumpanya yan. Yan. Sabi ko nga dito, ang Pasko, regular na araw lang din yan. Darating, lilipas. Kung para sa atin na yung Pasko is parang month-long celebration. Pagtungtong ng December, iba na talaga. Talagang ramdam na ramdam mo na yung Pasko. O I should say September, pagka bare month na, talagang maririnig mo na yung tugtugan ng pamaskong mga awitin. Tapos nagpe-prepare na sila sa mga parol, Christmas decoration, Christmas tree, Christmas lights, and so on. So iba talaga yung diwa ng Pasko sa Pilipinas. Kaya nga, kahit saang panig ng mundo, US, Canada, Asia, kahit mahal yung pamasahe, umuwi tayo kasi iba. Ang lakas ng lamig oh. Iba talaga ang ang Pasko sa Pilipinas. Sama-sama ang pamilya, isimbang gabi, Noche Buena. Iba. Diba? Kahit konti lang yung pagkain sa pagkainan, basta magkakasama, that is the real meaning of Christmas. Dito, okay, afford yung pagkain dito, pero dito, hindi mo rin kasama yung talagang buong pamilya. That's the difference. Pero kagandahan lang talaga ngayon is meron tayong may internet, may messenger na magkoconnect yung mga pamilya kahit nasa ang panig ng mundo. So, ganon. Pero yung physical presence is iba pa rin talaga. Kahit dito pag bagong taon, hindi rin hindi ka mukha sa atin na bawat tawag dito, bawat kanto may naghahagis ng paputok dito. Hindi, may isang designated area lang na talagang nagpa-fireworks, nagpaputok, kasi meron ditong batas na ganyan. Kumpara sa atin na bawat kanto talagang kanya-kanyang hagis ng paputok. Tapos yung ng mga lata, mag-iingay talaga yan, mag-aalog ng barya. Yung tradisyon ba, talagang napakayaman sa ating bansa. Tapos mag-iihaw-ihaw ng manok, hotdog, and then the next day, yan, mamumulot ng paputok sa kalsada. Tapos may reunion, January 1, yung lagi yung nangyayari sa atin. Kaya talagang maganda ang Christmas at New Year celebration sa atin. Walang tatalo doon. Nobody can argue with that. 100% iba ang Pasko, iba ang bagong taon sa Pilipinas. Sama-sama, kahit simple. Ang maganda ron, yung kaligayahan. Kaya alam nyo dito, pag bandang December, marami talagang nagbabakasyon. Kahit sa kumpanya na pinagkatrabahoan ko, maraming nagbabakasyon talaga. Pero sabi ko nga, yung disadvantage, yung talagang mahal yung yung pamasahe sa eroplano, pero worth it naman, diba? So yun lang, tayo ay nagtrabaho kahit Pasko, ganyan dito. So ito yung mga bagay na talagang mamimiss mo kapag dito ka nagtrabaho sa Canada, yung ganyang holiday na hindi mo kasama yung mga mahal mo sa buhay kasi nagkatrabaho ka. Minsan nga naranasan ko nung bago ako dito, Noche Buena, wala, hindi mo kami gumising. Tapos yung asawa ko tsaka yung mga anak ko nasa kaibigan, tapos ako nagtrabaho. Hindi ka mukha sa atin, no? Pagka December 24, talaga magkisigising yan, tapos sabay-sabay kakain para sa Noche Buena. Yun yung
talagang kultura na maganda sa atin. So, yun lang. Merry Christmas at mabuhay tayong lahat na masisipag na nagtatrabaho dito sa ibayong dagat. Kahit malayo sa pamilya, patuloy na lumalaban, di ba? Para matulungan natin yung ating mga mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay. Merry Christmas, Happy Holidays, Happy New Year. Ang ating panalangin lang, bigyan tayo ng malusog na pangangatawan para mas marami tayong matulungan. Yun naman ang goal natin dito. Have a great day. Super lamig na, oh.